Maligayang pagbabalik kapatid, sa video ito ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay tungkol sa mga gawain ni Satanas upang tayo ay linlangin sa katotohanan at hindi natin masunod ang mga salita ni Kristo, kung sa gayoy hindi maligtas sa pagdating ni Panginoong Kristo dito sa ating mundo. At nais ko pong malaman nyo na lahat ng aking sinasabi ay mababasa ito sa Ang Dakilang Pag-asa, Chapter 32, na ang kanyang title ay, Ang Mga Bitag ni Satanas. Now sit back and relax. Hindi kayang pigilan ng masasamang tao, ni ng mga dyablo ang gawain ng Diyos, o hadlangan ang presensya niya sa kanyang bayan kung kanilang ipahahayag at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan ng may napasukot nagsisising puso, at sa pananampalataya ay aangkinin ang kanyang mga pangako. Bawat tukso, bawat humahadlang na impluwensya, hayag man o lihim, ay maaaring mapaglabanan ng matagumpay, hindi sa pamamagitan ng lakas, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Zacarias Kapitulo 4 versikulo 6. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 12-13. Noong si Balaam, dahil nabighani ng pag-asa sa masaganang gantimpala, ay nagsagawa ng panggagayuno laban sa Israel, at sa pamamagitan ng mga handog sa Panginoon ay sinikap na manawagan ng isang sumpa laban sa kanyang bayan, pinigilan ng Espiritu ng Diyos ang kasamaang gusto niyang bigkasin, at si Balaam ay napilitang ibulalas. Paano ko susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos? At paano ko lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid, at ang aking wakas ay maging tulad nawa ng sa kanya. Nang muling may alay ang handog, ang masamang propeta ay nagsabi, ako'y tumanggap ng utos na magbigay ng pagpapala, kanyang pinagpala, at hindi ko na mababago iyon. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon nilang Diyos ay kasama nila, at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Tunay na walang engkanto laban sa Jacob, ni panghuhulo laban sa Israel. Ngayoy sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel, anong ginawa ng Diyos. Ngunit sa ikatlong pagkakataon ay itinayo ang mga dambana, at si Balaam ay muling nagtangkang makakuha ng sumpa. Ngunit mula sa mga labi ng propeta, kahit hindi nito gusto, ay sinabi ng Espiritu ng Diyos ang mabuting kapalaran ng kanyang pinili, at sinaway ang kalokohan at masamang balak ng kanilang mga kaaway, pagpalain nawa ang lahat na nagpapala sa iyo, at sampain ang lahat na sumusumpa sa iyo. Ang bayang Israel ng panahong iyon ay tapat sa Diyos, at hanggat sila'y nagpapatuloy na sumunod sa kanyang kautusan, walang kapangyarihan sa lupa o sa impyerno ang maaaring maneglaban sa kanila. Subalit ang sumpa na hindi ipinahintulot na bigkasin ni Balaam laban sa bayan ng Diyos, sa wakas ay matagumpay rin niyang nadala sa kanila, sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila sa kasalanan. Nang labagin nila ang mga utos ng Diyos, inihiwalay nila ang kanilang sarili mula sa Kanya, at sa gayo'y binayaan silang danasin ang kapangyarihan ng tagawasak. Alam na alam ni Satanas na ang pinakamahinang kaluluwa na nananatili kay Kristo ay sobra ng pantapat sa mga hukbo ng kadiliman, at kung ibubunyag niya ng hayagan ang kanyang sarili, siya'y sasagupain at lalabanan. Kung kaya't pinagsisikapan niyang mapalayo ang mga kawal ng krus sa kanilang matibay na muog, samantalang siya at ang kanyang mga hukbo ay nakatambang, handang wasakin ang lahat ng magbabaka sakali sa kanyang teritoryo. Tanging sa mapagpakumbabang pagtitiwala lamang sa Diyos, at pagsunod sa lahat niyang utos tayo maaaring maging ligtas. Walang taong ligtas ng isang araw o isang oras man, nang walang panalangin. Lalo na dapat tayong manalangin sa Panginoon para sa karunungan na maunawaan ang kanyang salita. Dito nabubunyag ang mga pandaraya ng manunukso at ang mga pamamaraan na sa pamamagitan nito'y matagumpay siyang mapapaglabanan. Si Satanas ay dalubhasa sa pagsipi ng kasulatan, binibigyan ng sarili niyang pakahulugan ng mga talata, at sa pamamagitan nito'y inaasahan niyang matitasid tayo. Dapat nating pag-aralan ang Biblia ng may kapakumbabaan ng puso, na kailan may hindi kinakalimutan ang ating pagtitiwala sa Diyos. Bagaman tayo'y dapat laging mag-ingat sa mga pakana ni Satanas, dapat naman tayon patuloy na manalangin may pananampalataya, huwag mo kaming dalhin sa tukso. Mateo Kapitulo 6 versikulo 13. Maraming salamat sa iyong panonood kapatid. Maaari mo pang suportahan ang aking YouTube channel, sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. God bless po sa iyo.